Hello mga mi, nagpa-check up nga pala ako nung nakaraan. Dito na nga din ako nagpa-check up sa hospital kung saan ako nagwo-work. Meron kaming dental scaling nung araw na yan, kaya naman after nun, dumiretso na ako dito sa orthopedic clinic. At eto nga yung ipapa-check up ko mga mi, meron akong bukol sa kamay. Ganglionsis nga ang tawag dyan, pero hindi naman siya cancerous. Yun nga lang ay madalas nang sumakit ang kamay ko, lalo na pag nagta-type ako, kaya naman nag-decide na talaga ako na magpa-check up ako. Pagkatapos nga niyan, tinawag na din ako nung nurse. At eto na nga, nandito na nga ako agad sa treatment room. Hindi ko na nga din na video yung eksena nung chinek ni Doc yung kamay ko. Saglit lang chinek ni Doc yung kamay ko tapos tinanong niya ako kung sumasakit na ba. Sabi ko sumasakit na siya tapos madalas din pakiramdam ko laging ngalay yung kamay ko. Kaya naman nung mismong araw din na yan inaspirate na ni Doc. Pagkatapos ko nga sa clinic ay nagpasa na din ako ng sick leave form. Tapos ayan, outfit check muna. Anyway, may pasok kasi talaga dapat ako nung araw na yan. Kaya lang in-advise ni Doc na ipahinga ko daw muna yung kamay ko. Ayan nga yung kamay ko, o talaga namang binalot ng husto ni Doc. Binilin nga din sa akin ni Doc na kinabukasan ko na daw yan tanggalin. Eto na nga yung video habang tinatanggal ko yung bandage sa kamay ko. Aspiration nga yung tawag sa paraan na ginawa para matanggal yung bukol sa kamay ko. Medyo masakit din siya dahil malaki yung injection na ginamit. Pero meron din namang in-spray na anesthesia sa kamay ko bago i-aspirate ni Doc. Pinakita nga din pala sa akin ni Doc kung ano ang itsura ng laman ng bukol ko. Actually, para siyang jelly ace tapos clear lang yung kulay niya. Anyway, ayan na nga yung kamay ko, flat na siya, wala nang bukol. Tapos ayun, ganun kalaki yung butas ng injection. Imaginein nyo na lang kung gaano kalaki yung injection na ginamit sa akin. Nung una hanggang pangalawang araw nga ay medyo namamaga pa yung kamay ko. Pero naging okay din naman siya. Sabi nga din sa akin ni Doc ay baka daw makaramdam ako ng hilo pero hindi naman ako nahilo nung mismong araw na yon. Sabi nga din sa akin ni Doc may posibilidad daw talaga na bumalik ulit yung bukol. Kaya naman may follow-up check-up ako after 2 weeks. Fast forward tayo at nandito na nga ako ulit sa clinic. Tama nga yung sabi ni Doc, babalik nga talaga yung bukol. Ayan na nga yung itsura ng kamay ko after 2 weeks. Hindi ko na na-video yung eksena habang kinakausap ako ni Doc. Tinanong ako ni Doc kung sumasakit pa daw ba yung kamay ko. Sabi ko hindi na masyado. Tapos binigyan niya ako ng cream, kailangan ko daw yun ipahid 3 times a day. Tapos pag naramdaman ko ulit na sumasakit yung kamay ko at nakakasagabal na nga sa pag-work ko ay kailangan ko ulit ibalik kay Doc. Buti na nga lang at dito sa pinagtatrabahuhan ko ay meron kaming staff insurance. Kung hindi ay nako, ang laki talaga ng babayaran ko. Consultation pa lang 10k din na agad. Anyway, may duty nga din ako nung araw na yan kaya naman nagintay lang ako ng oras tapos dumiretso na din ako sa work. O siya, hanggang dito na lang ulit mga mi, balitaan ko kayo sa susunod na video. Thank you for watching. Salam, yala, bye!